Magandang araw mga bata! Narito na naman tayo upang pag-aralan ang Filipino for Quarter 1, Week 2. Ang mga aralin sa week na ito ay ang mga sumusunod: pag-unawa at pagsusuri sa pabula, kayarian ng tekstong naratibo, pag-uugnay sa tekstong visual, sa tekstong pinasa at ang pagbuo ng salaysay. Para sa unang araw sa Filipino 4 Quarter 1 Week 2, ang una nating pagsasanay ay tinawag na kulay alam. Kulayan ng hugis ng mga pahayag na may uugnay sa salitang alamat. Mayroong 5 hugis na makikita kayo nandito. May mga sentences, may mga pangungusap ang bawat hugis. Ang unang pangungusap, ang tauhan ay nagpapakita ng lugar ng kwento. Ang tauhan ay mga gumanap sa isang alamat. Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan. Ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat. Ang simula ay ang kahihinatnan o naging solusyon sa suliranin sa alamat. Alright, ang gagawin nyo, kukulayan nyo kung ano ang hugis na may tamang nagpapahayag o nag-uugnay sa salitang alamat. Kung alin dyan ang tama, dapat yun ang may kulay. Alright, so meron kayong 5 minuto para pag-isipan at gawin kung alin nga ba dyan ang hugis na dapat ay may kulay. So para sa mga teacher, pwede nyo pong i-pause ang video na to para magkaroon ng pagkakataon ang mga batang makagawa. Tapos mamaya ay magkakaroon na tayo ng pagwawasto. Okay, sige. Panahon na para siguro sa pagwawasto ng ating gawain. Meron tayong 3 tamang sagot dyan. Tatlong tamang pangungusap na nag-uugnay talaga ito sa salitang alamat. Ito ang mga sumusunod. Yan. Yang 3 yan ang merong tamang pahayag. Kasi itong bilog at itong nasa baba ay hindi tama. So, ang mga tamang mga pangungusap, ang tauhan ay ang mga gumanap sa isang alamat. Ang pangalawa, ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan. At ang pangatlo ay yung ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat. Kung yung 3 yun ay nakuha mo at nakulayan mo at hindi mo nakulayan itong itong bilog at itong nasa baba na isa, ikaw ay nakakuha ng 5 puntos. Okay. At para naman dito sa isa pa nating pagsasanay, ito ay tinatawag na think, pair, and share. Ikaw ay pipili ng hayop na nais mong alagaan. Okay. Nandito, may iba't ibang hayop dito sa gilid para piliin mo kung alin ba dyan ang gusto mong alagaan. At ngayon, hahanap tayo ng iyong kapareha at magbabahagi ka ng kaalaman tungkol sa napili mong hayop na gusto mong alagaan. Okay? Isaalang-alang mo ang pagiging mabuti at aktibong tagapakinig at paggalang sa nagsasalita. Okay. Mamaya habang kayo ay nag-uusap ng iyong kapareha, pwede niyong pag-usapan kung may alaga ba kayong hayop sa bahay, ano-ano ba yung mga katangian ng alaga niyo sa bahay, tapos bakit mahalagang mahalin at alagaan ang mga hayop sa paligid. Alright, so bibigyan ko kayo ng mga 10 minuto para mag-usap ng iyong kapareha. At para dito naman sa talasalita, pipiliin natin ang salitang nagsasaad ng tunog na nagbibigay kahulugan sa pangungusap.
Okay, meron tayong 5 pangungusap dito. Ang una, ang unang pangungusap, alam kong gutom na ang pusa dahil sunod-sunod na ang pagnyaw nito. Pangalawa, ang tiktak ng relo ay tila nagsasabing ikaw ay parating na. Pangatlo, napalingon ako sa lakas ng putpot ng truck. Pang-apat, ang tweet-tweet ng ibon ay kay sarap sa tenga. Panglima, labis na takot ang nadama ko matapos kong marinig ang dagundong ng kulog. Okay, diyan sa 5 pangungusap ay mayroong mga nagsasaad ng tunog. Piliin at guhitan ito para mamaya bibigyan ko kayo ng pagkakataon maiwasto ito. Okay, 5 minuto para tapusin ang pagsasanay na ito. Para sa mga guro, pwede itong i-pause para mamaya may pagkakataon tayong iwasto ang kanilang mga gawain. Okay, dumako na tayo sa pagwawasto ng kanilang mga gawain. Ang mga may tamang kasagutan, tingnan natin. Para sa unang pangungusap, alam kong gutom na ang pusa dahil sa sunod-sunod na pagnyaw nito. So, ang tamang sagot sa unang pangungusap ay pagnyaw. Pagnyaw. Sa pangalawa, ang tiktak ng relo ay tila nagsasabing ikaw ay parating na. Okay, ang tamang sagot dyan ay tiktak. Sa pangatlo, napalingon ako sa lakas ng putput ng truck. Alin kaya dyan? Okay, ang tamang sagot ay putput. Para naman sa ikaapat, ang tweet-tweet ng ibon ay kay sarap sa tenga. Ang tamang sagot dyan ay tweet-tweet. At sa panglima, labis na takot ang nadama ko matapos kong marinig ang dagundong ng kulog. Okay, ang tamang sagot dyan ay dagundong. Okay, para naman tayo sa ikalawang araw ng Filipino 4, Quarter 1, Week 2. Meron din tayong kulay alam, kukulayan ang bilog ng mga pahayag na may iugnay naman sa salitang pabula. Okay, meron tayo diyang 6 na bilog na nakapalibot sa pabula. Kukulayan ninyo kung ito ba ay nag-uugnay sa pabula. Okay? Bibigyan ko ulit kayo ng 5 minuto para gawin ang pagsasanay na ito. Okay, atin nang iwasto ang ating kulay alam. So, dapat dyan ang mga may kulay na naiugnay natin sa salitang pabula ay ang mga sumusunod. Yan, yung hayop, ugali ng tao, kathang isip at may aral. Okay, very good. Para naman sa unawain mo, tayo ay magbabasa ng pabulang Aso at Pusa na isinulat ni Joseph Aragon. Okay. Ang aso at ang pusa. Halina at sabayan niyo ako na habang binabasa ko siya, sundin ng inyong mga mata. Okay. Isang araw, mayroon aso at pusa na naninirahan sa may tabing dagat ng Mali. Si aso ay matapang, malakas, masipag at mapagmahal sa kalikasan. Gusto ni aso na palaging malinis ang kanyang bahay o maging kapaligiran man. Kapag nakakita si aso ng mga basurang nakakalat sa mga daanan, kinukuha niya ito at itapon sa lalagyan ng basura. Sabi kasi ng kanyang amang nabubuhay pa, "Anak, dapat maging mabuti ka sa kalikasan dahil ang kalikasan ay nagsisilbing palamuti ng mundo."
Si pusa naman ay palaging bagot, mainipin ang ulo, masungit at hindi mawawala sa kanya ang magpaganda sa sarili. Hilig ni pusa ang magsinungaling. Lahat ng lumalabas sa kanyang bunganga ay napapaniwala niya ito. Habang naglalakad si aso para maghanap ng pagkain, nakita niya si pusa na nagkakalat ng mga basura sa kanto. Tahol ni aso, "Wah! Wah! Wah! Anong ginagawa mo? Bakit ka nagkakalat ng basura dito? Di mo ba alam na mali ang magkalat ng basura? Pwede itong magdulot ng pagbaha." Sagot ni pusa, "Meow, meow, meow. Ano ba ang pake mo? Pwede aso, hayaan mo na lang ako. Bakit ka ba nakikialam sa akin? May pagtingin ka sa akin ano? Hindi naman kita kilala." Tinahula ni aso si pusa. "Aw, aw! Kung hindi mo yan tigilan, pagkakalat ng basura, mapapaaway ka sa akin." Sagot ni pusa, "Pasensya na aso, hindi ko naman intensyon ng magkalat ng basura. Ginagawa ko lang naman ito dahil iniwan ako ng aking mahal. Ako ay labis na nasaktan. Hindi, hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko nang magpakamatay pero hindi ko magawa dahil aasa pa akong babalikan niya ako." Todong arte sa pagsisinungaling ni pusa kay aso. "Sana ako ay mapatawarin mo." Sagot ng aso, "Na ngayon ay patawarin na kita. Kapag ulitin mo pa ang pagkakalat ng basura, hindi na kita papatawarin." "Oo aso, hindi ko na gagawin iyon." "O sige pusa, mauuna na ako ha, kasi kakain pa ako." "Sige, gwapong aso, mag-iingat ka." Habang naglalakad, sinasabi niya sa kanyang sarili, "Meow, meow, meow. Naisahan ko rin si aso. Para siyang tanga. Mabilis agad siyang naniniwala. Ang galing ko talaga. Sa susunod, gagalingan ko pa ang pag-arte ko. Meow, meow." Pagkalipas ng isang araw, naulit ni pusa ang pagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ni aso. "Pusa, bakit ka nagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ko? Hindi mo ba alam na palagi akong napapagod sa kalilinis at ikaw magkakalat ka lang?" Sagot ni pusa, "Meow. Kung gusto mong hindi mapagod sa kalilinis mo dyan, magkalat na lang tayo ng basura." "Ayoko nga pusa. Sabi ko nga sa'yo kahapon ha, pwede tayong maapektuhan ng pagbaha at pagbagyo." "Nako, aso, nakakatakot naman yan. Duwag ka ba sa mga bagyo at sa pagbaha? O natatakot ka lang na baka mawala ang tulad ng mga magulang mo?" "Pusa, wag mong damayin ang mga magulang kong nasa langit na." "Gusto mo ba ng away pusa?" Tinahula ng malakas ni aso si pusa. "Rawr! Umalis ka dito, sutil na pusa." Takbo ng takbo si pusa, sabay nanginginig ng takot pauwi sa kanyang bahay. Habang naglalakad si aso, iyak ng iyak siya dahil hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang mga masasakit na pinagsasabi sa kanya ni pusa. Pagkalipas ng 2 araw, inulit-ulit ni pusa ang pagkakalat ng basura. Sabi niya sa kanyang isipan, "Meow, gusto ko ng makalat na kapaligiran. Gusto ko ng kalat doon, kalat dito, kalat nasaan man na aking makikita." Hindi alam ni pusa na kanina pa siya pinapanood ni aso. Sabi ni aso, "Hindi ka ba talaga nagtatanda? Paulit-ulit na kitang pinagsasabihan na masama ang magkalat ng basura. Kung gusto mong magkalat ng basura, doon ka tumira sa tambakan ng mga basura. Pwes, bagay doon sa'yo." "Ayoko nga doon aso, nakakadiri doon. Masangsang ang amoy at mapapaho. Hindi na babagay ang tulad kong maganda doon sa tambakan ng basura." "Aso,
Bakit bilang dumilim? Natatakot na ako, aso. Hindi kaya parusa na ito sa atin? Biglang dumilim ang kalangitan at may halong malakas na tunog. Hindi nila alam na may paparating na bagyo at baha. Tinangay sila ng malakas na pagbaha. Humihingi ng tulong si pusa dahil hindi siya marunong lumangoy. Sabi niya, "Meow! Meow! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Hindi kasi ako marunong lumangoy! Tulong! Tulong!" Nakita ni aso na nalulunod na si pusa. Agad-agad niyang inihahon si pusa sa baha. "Pusa! Pusa! Gumising ka! Ayos ka lang ba?" "Sumagot ka naman, pusa! Pusa! Gising! Gising!" Paglipas ng 2 minuto, nakagising na si pusa. "Aso, ano bang nangyari? Bakit tayo nandito?" "Pusa, muntik ka nang malunod, kaya niligtas kita." "Maraming salamat, aso, sa pagliligtas mo sa akin. Utang ko ang buhay ko sa iyo. Sana patawarin mo na ako sa lahat ng aking masasamang ginawa. Kung hindi dahil sa iyo, baka nawala na ako." "Oo, pusa, pinapatawad na kita. Alam ko namang may natitira ka pang mabuting kalooban sa puso. Basta, pusa, ipangako mo sa akin na mamahalin mo ang ating kalikasan." "Oo, aso, pinapangako ko yan." Simula noon, naging matalik silang magkaibigan at namumuhay sila ng maayos, payapa at makulay na parang isang kalikasan. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Kung oo, halina't gawin natin ang pagsasanay. Ito ay tinawag na story frame. Ikaw ay magbibigay ng mga detalyeng hinihingi kaugnay sa binasang pabula. Okay, tungkol sa tauhan. Sino-sino ang mga tauhan sa pabula? Ilarawan ang mga tauhan sa pabula. Ilalarawan. So, bibigyan nyo sila ng paglalarawan. Okay? Para naman sa tagpuan, saan naganap ang pabula? Okay. Bakit mo nasabi? So, papatunayan mo kung saan ba talaga naganap ito. At kailan ito naganap? Bakit mo nasabi na ito ay naganap sa ganong pagkakataon? Okay? Para naman sa pangyayari, ano ang ginawa ni aso kapag nakakakita siya ng mga basurang nagkalat sa mga daanan? Bakit niya kaya ito ginagawa? Pangalawa, bakit nagsinungaling si pusa kay aso? Pangatlo, bakit hindi pumayag si aso sa alok ni pusa? Pang-apat, ano ang nangyari kay pusa nang bumagyo? Panglima, kung ikaw si aso, tutulungan mo ba si pusa mula sa pagkakalunod? Bakit? Pang-anim, ano ang aral na napulot natin o ikaw kung anong napulot mo sa kwento? Anong aral ang napulot mo sa kwento? Pang-pito, bakit mahalagang mahalin natin ang ating kapaligiran? Okay, meron tayo ditong paglalapat at pag-uugnay na tinatawag na vocabulary. Okay, ibigay ang kasing kahulugan ng mga salita ayon sa pagkakagamit nito sa kwento. Piliin sa mga aklat ang kasing kahulugan ng mga salita. Okay, so meron tayong ginamit ng mga salita mula sa kwento. 3 salita, ito po ay ang lalagyan, palamuti at sutil. Base doon sa kwento, paano kaya ang ibig sabihin ng 3 salitang ito? Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin. After that, checkan na natin para malaman natin kung tama ang inyong mga sagot. Sige, tayo ay magwawasto na. Sa unang numero, lalagyan, ano kaya ang tamang sagot? Okay, ang lalagyan ay pwede rin palang tawaging
sisidlan. Sa pangalawa, palamuti. Ito rin ay pwedeng tawaging dekorasyon. Ano naman ang sagot sa sutil? Pag sinabing sutil, ito ay mapang-asar o kaya pasaway. Yan yung mga pwede nyong magamit na kasing kahulugan ng mga salitang iyan. Okay, tayo ay nasa ikatlong araw na ng Filipino 4, Quarter 1, Week 2. Ano ba natin ito? Magandang araw po sa inyong lahat! Ako po si Jewel Glenis Oilindog mula sa Baitang 5, Pangkat Ilang-Ilang. Gusto niyo bang makinig ng isang kwento? Kung ganon, imulat ang mga mata, buksan ang tenga at makinig. Nakagawa na ba kayo ng mga bagay o desisyon na hindi niyo pinag-iisipan ng mabuti? Halika, ipapakilala ko sa inyo si Maria Cabra. Tunghayan natin kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Si Maria Cabra. Masayang nagpalipat-lipat si Maria Cabra sa mga sama ng tungka. Nagsasawa na ako rito, ani ni Maria Cabra kay Dominico. Gusto ko namang makakita ng ibang lugar. Aba, mag-ingat ka. Ang paalaala ng kaibigan. Baka mapunta ka sa lugar ng maraming pusa. Hindi ka na namin makita. Walang mangyayaring masama sa akin, ani ni Maria Cabra at iniladlad pa ang kanyang buntot. Walang humahanga sa aking kagandahan dito. Marahil sa ibang lugar makikilala ako. At lumipad ang paunti-unti at palayo ng palayo si Maria Cabra. Malayo-layo na rin ang narating ni Maria Cabra. Nakarating siya sa hindi kilalang pook. Maraming magagandang bahay roon. Malalawak ang kanilang halamanan. Sa isang halamanan, may natanaw siyang maliit na paliguan ng mga ibon. Nakita niyang naglalaro roon ang ilang maya. Mas maganda naman ako sa mga mayang iyon, ang naibulong ni Maria Cabra sa sarili. Bumaba siya sa fountain at nakipaligo sa mga maya. Nakita niyang nagtaas ng kamay ang isang batang babae. Mayroon itong kinakawayan. Itinuturo siya ng bata sa isang tao. Pinagbuti ni Maria Cabra ang kanyang pagkakatayo sa gilid ng paliguan ng mga ibon. At ibinukha ang kanyang napakagandang buntot. Naging tulad ito ng isang abanigo. Pumalakpak ang bata at nagsasayaw sa tuwa habang pinapanood si Maria Cabra. Hindi napansin ni Maria Cabra ang lambat na iniladlad ng hardinero. Nagpumilit makawala si Maria Cabra sa loob ng lambat. Ngunit hindi siya makawala. Inilagay siya ng hardinero sa loob ng hawla. At ginawang laruan ng bata. Nalungkot si Maria Cabra. Kung nakinig lamang siya sa paalaala ng kanyang kaibigan, hindi sana niya inabot ang gayong kapahamakan. At diyan nagtatapos ang ating maikling kwento. Kaya, bago tayo gumawa ng isang bagay, pasya o desisyon, dapat pinag-iisipan muna natin ito ng maraming beses upang hindi natin ito pagsisihan sa bandang huli. Sana po nagustuhan ninyo ang ating kwento at may napulot kayong aral dito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!
Alright, sana nagustuhan nyo yung kwento. Okay, ito yung mga katanungan tungkol sa kwentong ating napanood. Ano ang inyong naramdaman habang isinasagawa ang gawain? Tungkol saan ang iyong napanood? Madali mo bang naunawaan ng akda? O yung nagkwento? Paano nakatulong ang mga kilos at pagbigkas ng iyong pag-unawa? Paano nakatulong ang mga kilos niya sa pagbigkas para mas maintindihan mo yung kwento? Okay. Okay. Alam nyo ba children, ang di-verbal na hudyat, ito ay ang mga ekspresyon na hindi gumagamit ng salita para ipahayag ang mensahe. Kahulugan ng kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag. Sa konteksto ng di-verbal na hudyat ay ang paggamit ng mga kilos, galaw, ekspresyon ng muka, tono ng boses at iba pang paraan ng komunikasyon upang maparating ang intensyon o mensahe sa mga tagapakinig o tagapanood. Sa ganitong paraan, ang kaangkupan ng salita, retorika at estilo sa pagpapahayag sa konteksto ng mga di-verbal na hudyat ay tumutukoy sa kung paano ang mga kilos at ekspresyon ay maayos na naipapahayag ng mensahe o kahulugan sa isang partikular na sitwasyon o ritual. Okay, sa ngayon, magbibigay tayo ng mga di-verbal na hudyat na ipinakita sa video at ibigay ang kahulugan ng mga ito. Okay, magbigay lang kahit 3 hindi verbal na hudyat kung anong ginawa niya. Tapos, ano kaya ang ibig sabihin ng mga iyon? At para naman sa ating mga susunod na pagsasanay, gamit ang natutunan sa aralin tungkol sa mga di-verbal na hudyat at kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag, ipagawa natin ang mga sumusunod. Meron 3 dyan na pwedeng gawin. Pwede ka pong magtanghal ng masining na pagkukwento gamit ang tekstong Ang Aso at Pusa ni Joseph Aragon. O kaya, bawat mag-aaral ay bibigyan ng bahagi lamang ng pabula at hindi buong pabula ang isasalaysay. Pwede naman pong isalaysay ng mag-aaral ang bahagi ng kwento sa kanyang mga sariling salita o pag-unawa. So, mamimili na lang siguro ang bawat isa sa atin kung alin po dyan sa 3 yan ang pwedeng gawin. At para sa criteria, meron tayo ditong rubrics. Okay? Napakahusay. Ikaw ay makakatanggap ng 10. Ikaw ay makakatanggap ng 10 kung gumamit ng sining at ekspresyon ng katawan, tono ng boses at iba pang di-verbal na hudyat upang madagdagan ng emosyon at kahulugan ng kwento. Sa pagganap naman ang tagapagsalaysay na gamit ng iba't ibang boses, tono at ekspresyon upang bigyang buhay ang bawat karakter at sitwasyon sa kwento. At meron naman po, 10 ka pa rin kung ang pagbigkas ay malinaw, malipisa at may mga tamang tono at damdamin na nagpapahayag ng kahulugan at emosyon. Okay, 9 naman kapag naayos na ginamit ang di-verbal upang magbigay ng dagdag na konteksto, pumukaw ng damdamin, ganon. Tapos sa pagganap, mayroong ilang pagkakaiba-iba sa boses, ngunit maaring kulang sa ibang bahagi ng kwento. Tapos 9 ka pa rin kapag malinis at maayos ang pagbigkas, ngunit may mga bahagi na kailangan talagang pagtuunan ng pansin. Okay? Kung 8 naman ang score mo, dahil ikaw ay may ilang paggamit ng di-verbal hudyat, ngunit hindi gaanong epektibo sa pagpapahayag. Okay? Sa pagganap naman, kung may ilang pagkakaiba-iba sa boses, tapos ngunit hindi gaanong nakapagbibigay buhay sa mga karakter. Sa pagbigkas naman ay may mga pagkakamali sa intonasyon o bigkas, ngunit hindi gaanong nakakaapekto sa pagkalahatang pag-unawa ng konteksto. Okay, so good luck! Sana ay maging maganda ang kalabasan ng ating pagsasanay na ito.
tayo ay nasa ika-4 na araw na ng Filipino for Quarter 1, Week 2. Okay, para sa kwento ko, ikaw ay sumulat ng isang maikling kwento tungkol sa paboritong alagang hayop. Ibahagi sa klase ang sinulat na maikling salaysay gamit ang mga di-verbal na hudyat sa pagpapahayag at mga angkop na salita sa pagpapahayag. Okay, siguro meron akong 10 minuto para ibibigay sa inyo para matapos at gawin itong maikling kwento tungkol sa iyong paboritong alagang hayop. Okay, para sa mga guro, pwedeng i-pause ang video na to at gamitin na i-flash doon sa video sa unahan. At para sa alam ko na, isulat sa loob ng puso ang makabuluhang natutunan mo tungkol sa araling tinalakay. Ibahagi sa klase ang naging kasagutan. So ang bawat isa sa inyo ay susulat o magdo-drawing ng puso at isusulat daw doon sa loob ang mga pinaka makabuluhang natutunan nyo sa ating tinalakay ng aralin ngayong linggo or ngayong araw. Ano? Okay, tapos mamaya siguro pipili tayo ng mga ilang kaklase nyo na pwedeng magbahagi dito sa unahan. At para naman dito sa isa nating pagsasanay, ibigay ang kasing kahulugan ng mga salitang nasa lungguhitan. Salita, gamitin sa sariling pangungusap ang nasa lungguhitang salita. Okay, para sa unang numero, si aso ay matapang, malakas, masipag at mapagmahal sa kalikasan. Okay, ang salitang nakasalungguhit dyan ay ang salitang malakas. Okay, sa pangalawang pangungusap naman, si pusa naman ay palaging bagot, mainipin ang ulo, masungit at hindi mawawala sa kanya ang magpaganda sa sarili. Okay, alin kaya dyan? Ang salitang nakasalungguhit dyan ay ang salitang bagot, palaging bagot. Sa pangatlong pangungusap, ayoko nga pusa, sabi ko nga sa iyo kahapon na pwedeng tayong maapekto ng pagbaha at pagbagyo. Okay, ano kaya ang isa pang kasing kahulugan ng salitang maapektuhan? Okay, maapektuhan. Ulitin ko, sa unang pangungusap, ang salitang may salungguhit dyan ay ang salitang masipag, ay malakas. Pangalawa ay ang salitang palaging bagot. Pangatlo, ang salitang maapektuhan.